Gagamitin ko to doon sa aking lumang AC control panel. Paparisan ko yan ng automatic transfer switch para makonect ko yung aking power station as backup supply or main supply. Yan ay gagamitin ko na breaker para sa grid at ito naman ang para sa breaker ng power station, at gagamit ako ng LED mount or Dendrel mount LED light para malaman ko kung ano ang live, ang power grid ba or ang power station. Ito na, nilagay ko na sa panel box ang lahat. Wiring lang ang kulang nito para mailagay ko doon sa aking lumang AC control panel. 6 by 5% mag-off na ang AC outlet nito, or below 5%. Nasa 5% na siya. Yun, nag-transfer. So, check natin ang mga devices natin. Accomplish! Our ATS box is working well. By installing an automatic transfer switch box, I am able to use my power station to power 1/3 of my house. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Isa-isa kong binili ang mga main components dito sa aking smart transfer switch box sa nakaraang mga buwan at ginawan ko ng video bawat isa. In other words, this video is months in the making. Una kong binili itong ATS automatic transfer switch from Taxnel. Then sinundan itong Dendrel mount LED lamp monitor also from Taxnel. Itong smart breaker ay galing din ito sa Taxnel. Itong MCB ay isang 20 ampere na breaker from Chin. Luma na to. Extra to sa aking bagong AC control panel. Then bumili rin ako ng 16 amperes na IEC 13 male plug connector para dito ko i-connect itong AC cord ng reverse station, ng power station. At ang isa, dalawa kasing binili ko, nilagay ko na dito. Ito, nilagay ko na. So, isaksak ko na lang tong cord dito sa power station. Yun, kadali. Then, huli kong binili ang 12 ways na box. So, halika, i-install na natin to doon sa aking old panel. Hindi ko pwede ito ibaon dito sa wall tulad nito kasi hindi ako pwede mag-backback dito. Ito isang partition wall. Ito yung nag-separate sa bahay ko at sa aking neighbor kasi yung bahay ko is semi-attached. Kung mag-backback ako dito, baka mabubutas yung wall. Lulusot doon sa kabila, di ba? So, ang binili ko ganito. Pang surface mount type siya. So, ang gagawin ko lang, butas ko dito para sa screw at ilagay ko dito. Itong nabili ko na AC panel control box ay IP65, pang outdoor ito, nakalagay dito outdoor waterproof distribution box, and it's 12 ways kasi actually ang malagay dito hindi siya talaga 12 kundi 6 lang na ganito ang size, pero may extra pa allowance ito. Tingnan nyo, meron pang kunting blade dyan na natira ito rin. So hindi ko tinanggal lahat, dalawa lang itong nalagay na naiwan dito, dalawang ganito. So isa-isa kong tanggal hanggang titingnan ko muna kung ma-fit ba. So pag na-fit na, so ganyan lang, may natira pang isa dito, may natira isa dito. So kasi siya, sinukat ko talaga to before ko bumili nitong box. Then napakaganda nitong box, may cover siya. Then
as I've said, this is for outdoor. Makita dito may mga rubber seal siya. Okay, dito may rubber seal. Then, sa ilalim nito, sa top at saka dito sa bottom, may mga holes dito na pwede natin i-perforate para malagay natin yung kable. Then, meron siya ditong, ano ba tawag nito? Basta, ang gagawin mo is, lagay mo to dito sa ilalim, then, i-lock mo dito sa labas. So, dito na ang wire lalabas. So, ipakita ko yun later on, paggawa nito. Dalawa to siya. So, ang isa dito mula sa main panel, ang dito ang para sa out na. So, ganun ang itsura niya. Ito na lang. Meron siyang din rail dito. Ang din rail niya is okay, yan ang din rail niya. Ang din rail niya is GI sheet, hindi plastic. Pwede mo pa i-adjust yan, di ba? Yan ang din rail niya. It's a metal GI sheet. So, i-set up ko to muna doon sa old panel bago ko ibalik ulit dito para i-assemble ko at lagyan ng mga kable siya. So, ito na set up ko. Mula dito sa ating AC outlet, bali ito yung ating service line. Ang service line ay papasok dito sa ating smart breaker. Then ang out ng smart breaker ay papunta dito sa ATS sa kanyang reserve power na side. Then ang main power side ng ATS ay mula dito sa ating breaker galing sa power station or solar panel. In short, binaligtad ko. Ang ginawa kong main source ng power supply ngayon ay itong galing sa solar panel or power station. Ang galing sa grid or sa service line ay ginawa kong backup para ma-maximize ko yung solar power dito sa bahay. Kaya sayang naman kung hindi natin i-maximize. So, binaligtad ko lang. Now, pagbaligtad ko niyan, binaligtad ko na rin yung connection lang dito sa ating LED monitor, tong DIN rail mount monitor natin. Pero, yung red ay para pa rin sa galing sa ating service line or galing sa ating power distributor, at itong green ay galing din sa ating power station or solar panel. Mas madali kasing o maintindihan agad pag green. So green, that's environment. So makarelate tayo na galing ito sa solar supply. So i-test natin para may idea kayo. Okay. Umiilaw yung load natin. So ang load natin, yan, bulb muna. Kung sa final setup natin, itong load, papunta na to sa ating bahay. Okay? Doon sa second panel, sa main, sa old panel ko. So, green, nag-on siya. Kasi ang main source natin ay ang ating power station or solar. Naka-off ang ating smart breaker dito. I-on ko. Yan. Naka-on na yan. Pero, hindi nag-react yung ATS. Kasi ang ating default, ang ating priority ay ang ating supply mula sa solar panel, solar power or sa power station. Kung i-off ko for example itong ating solar power, nag-transfer ang ating ATS, hindi kumurap yung ating load, nandoon pa rin. Now, kung i-on ko ang ating solar panel, nag-transfer siya dito sa solar panel, hindi kumurap yung ating breaker. Kahit may supply galing sa ating power company, galing sa grid, hindi siya nagta-transfer kasi pina-prioritize ko ang galing sa solar power. Okay? So yun ang setup ko. For the rest of the setup here sa wiring, tingnan niyo yung mga previous videos ko about this one para maintindihan niyo. So ito na yung gagawin ko. Itong white ay service line to. Ilagay ko dito sa input ng ating smart breaker kasi itong smart breaker natin ay magiging main breaker na natin. Then ang black
dito na nakarugtong dito sa service line para sana dito sa main breaker ay ilagay ko dito sa output ng ATS. Kaso lang, yung black na yan, hindi na yan aabot dito. Pero yung white, aabot pa yan dito. Ito ang pinaka-delikado kasi we are dealing with live wire. Hindi mo naman pwede patayin yung live wire. Service line yan eh. So, dito patayin. So, mag-ingat na lang. Or, gagamit ka ng rubber gloves para sigurado. Then, papatong ka ng kahoy. Online na tayo. Naka-on na yan. Ang ating smart breaker. Naka-on na rin tong luma nating panel. So, kaya may ilaw tayo dito sa living room. Ang ginawa ko, actually binutasan ko tong cover dito para ang ganito niya, lusot ang kable dito. So hindi makikita ang kable, di ba? Dito ang kable, binutasan ko to. So ginawa ko, yung black kanina na nakita nyo na kadugtong ng white wire ng service line, hindi ko na lang pinutol para away hassle. And it's safer. Hindi na ako mag-splice sa insulator. So, ganoon, sinaksak ko na rin sa ito. Yan. I just fold the cables here para ma-organize. Ito na. So, power na. So, yung out dito ng ATS, papunta dito. Okay? So, naka-AC yan ngayon. Naka-off at ang breaker natin. Ang ating power station ay sa ngayon, baterya yan. Ngayon. Okay? So, magkukonect tayo dyan. So, ang gagawin natin, isaksak natin to dito sa likuran ng power station at ito, ang dulo, i-connect natin doon sa ating ATS transfer switch box. Okay? So, lagay ko dito, saksak ko. Then, saksak natin ito sa ating one of the outlets dito sa power station. So ito na, susubukan natin i-on ang ating breaker para sa ating solar or power station. So naka-red yan, it means galing sa AC ang ating power. I-on ko. Yun. Di namatay yung lights natin. So naka-on pa rin tayo, naka-solar tayo ngayon. This is the penultimate test. Pabayaan nating maubos ang baterya ng power station hanggang 5% at mag-off na ang kanyang AC out. Then abangan natin doon sa ating ATS box kung ano ang resulta. By the way, na-prepare ko months ago ang mga kailangan at actual testing ng mga loads using the River 3 Plus power station para malaman natin kung paano natin i-set up itong ating ATS box. Okay, my load is now about 230 watts. It depends actually on how are you using the PC. So if you use it with full force, then the power consumption is also up. It's now about 200 watts. I'm not doing anything yet. It's still on the startup stage for the PC. It's about 150 watts now, and you deduct about 40 watts, so more or less the PC is consuming 110 to 120 watts. The 42 watts was my usual load, my base load. So, in other words, the River 3 Plus can safely use or accommodate any computer or PC. So next to be tried out is my air conditioning unit in the other room. I'm shutting down the PC right now. So from more than 200 watts down to less than 100 watts. So I am on 109 watts because the fan is still on. Now it's 90. I'm turning off the fan. Let's see. Okay.
So it goes down to 44 watts. I'll be removing the cord of the PC monitor and the PC itself. So I'm only consuming back to 40 watts. So right now it's only my fan that is on. The rest of my devices here inside the room is off, including my air conditioning unit. Now I'm going to insert the other devices inside the room to the River Tree Plus, and the load is up by just about 6 watts. Okay, so my smart lock over there is already starting, and the rest of my small devices above, there's a Tuya hub there, and also the presence sensor. That's only if the other devices inside. Now I'm turning on the air conditioning unit to fan first. Low fan. Let's see, from 45 watts to 118 watts. 100 watts. So that's a load of about 50 watts. Okay, or 99 watts for now. Okay, that's about 50 watts. 50 plus 54 plus 5, 59 watts. So that's about 60 watts for fan only. Now I'm going to turn on the AC. So this is the moment of truth. I do not know yet if the Liberty Plus can handle the air conditioning. This is just a half horsepower, so this is about 375 to 400 watts. Let's see if the River Tree can handle this. I'm going to turn on the compressor, so I'm turning the rotary switch, the selector switch from fan to low cool. It did not. Okay. The fan. Okay, I can hear, but it's very low. It cannot handle. And actually, the River Tree Plus has turned off. Okay, it turned off. Ang gagawin ko ay ilipat ko tong linya ng AC outlet dito mula sa aking old panel to the new panel. Kagaya ng ginawa ko sa AC unit sa kabilang kwarto na doon ko kinokonek sa new panel. Dito sa living room, lahat ng ilaw sa ceiling ay connected sa old panel. Sa may pinto, meron akong Xiaomi Smart LED bulb. Meron din dito mini UPS at ang dalawang tapo cameras. Dito naman sa aking shelf, merong lampshade, Wi-Fi router na nakapatong sa kanyang cooling fan. Kasama na dito sa internet at network setup ang dalawang smart hubs. Itong Xiaomi Air Purifier, most of the time, nasa 2 watts lang ang consumption nito. Kung lalakas ang fan niya, abot ito ng 33 watts maximum. Ito namang solar fan, kung AC ang gagamitin ko, ay kakain ng 17 watts. I have 2 units of Xiaomi Google speaker. Ipagpalagay na lang natin na nasa 15 watts ang dalawa. Itong aking shoe cabinet, meron itong mga LED strips sa loob. Lahat dito sa aking desk ay nakakonect din sa old panel. Kasali na ang mga USB devices at ibang ilaw na nakasaksak sa Xiaomi Extension Cube. Nakalagay rin dito ang aking Google Nest Hub na 5 watts. Lahat dito sa aking working bench ay nakakonect sa old panel. May LED lamp din yung doghouse sa labas na nakakonect dito sa working bench. Dito sa staircase, merong iilang devices dito. Ang palaging umaandar dito at malaki ang consumption ay ang exhaust fan. Sa dalawang kwarto, merong Yeelight, merong bedside lamp, yung isang kwarto plus small devices. Pinakalaki doon ay ang Akari desk fan at Samsung Air Purifier. Sa kabilang kwarto, merong PC at Asahi stand fan. Sasabihin natin na naka-on lahat yung mga binanggit ko na mga appliances and devices.
lalampas yun sa capacity nitong power station. Nasa 660 watts yung lahat. Itong power station natin ay nasa 600 watts lang. Kung sakali talagang on yung lahat ng mga devices, ang baterya nito na 286 watt hours lang ay ubos agad in 30 minutes. Pero hindi naman mag-on lahat yung mga binanggit ko ng mga appliances and devices. In fact, sa ngayon, 115 watts lang yung nagamit niya. So, antayin natin na magiging 5% to para makita natin na actual na pag-shift ng ating automatic transfer switch dito. Nasa 25% na. Nasa final stretch na tayo sa battery niya, 17% na lang yan. Sometimes from 17 or below 20, bigla lang yang mag-off. Ganon yung River 3 Plus. Okay, so lahat ng ating mga devices ay nabinanggit natin ay nakakonect na dito. So titingnan natin kung meron bang mag-off after mag-shift siya from power station doon sa ating ATS box. Medyo matagal na ubos yung 17%, kaya nag-add ako ng load. I just turn on the dehumidifier which is 22 watts, kaya medyo bumilis ngayon. Nasa 132 na ngayon, 132 watts na ngayon ang load at nasa 14% na tayo. Tingnan natin. Nasa 11% na tayo. Take note, yung ilaw natin sa ating ATS box is nasa green, so it means nasa power station siya ang setting ngayon. Down to 8%, 7%, 6%, by 5% mag-off na ang AC outlet nito, or below 5%. Nasa 5% na siya. Yun, nag-transfer. So, check natin ang mga devices natin kung meron tayong ilaw, certainly. Naka-on ang fan natin. Ang ating importante, internet, itong Wi-Fi router is naka-on. On lahat. Ang aking Xiaomi speakers, on. Ang hub is on. Ano pa? Ang aking Nest hub is also on. Ang aking tablet, puro naka-charge yan. Ilaw dito. Tingnan natin, dehumidifier. Yung dehumidifier, pag mag-off ang power or merong power outage, hindi yan babalik mag-on. So, titingnan natin, nag-on. On ba siya? On. Okay. So, accomplish. Our ATS box is working well. Naka-charge yan ngayon ang ating power station at the same time, naka-bypass mode. So, alas 5 na ng hapon, so bukas ko na yan i-off ang kanyang charging or bypass mode kasi kailangan may reserve tayo na power sa ating power station just in case mag-power outage mamayang gabi. Then, at 6 o'clock in the morning, i-off ko yung charging niya kasi naka-plug naman ito sa isang smart socket so pwede ko i-program. Pero yung AC discharging niya, yung AC outlet niya, i-on ko by 7 o'clock na. So meaning, yung ating ATS box ay mag-shift from AC or from power grid to power station at 7 o'clock in the morning. Kung makita nyo dyan, sa baba ng AC outlet sa power station, off yung AC niya. Di ba? Walang light. Kasi naka-off yan. But by 7 o'clock, mag-on ang AC. So it would mean, ma-detect ng ATS natin na meron ng power from power station. So mag-shift yung yung ATS box natin from grid to AC. Yun. Tumunog na. At naka-green na ngayon ang ating ATS. So it means, ang ginagamit na natin ngayon ay ang ating power station. Umabot lang ng 2 oras ang baterya ng ating power station kasi makulimlim at umuulan on this day, January 1, 2026.
mababa lang ang charging power ng ating solar panel at di kinaya masustain ang 100 watts na load. May nakita rin ako isang problema ng ating setup ngayon. Kung gabi, naka-grid tayo, pag merong power outage, di makatransfer ang ATS box automatically to the power station kasi naka-off ang ating power station. Kailangan pang i-manually turn on ang ating power stations dito sa switch or on the app para ma-on ang kanyang AC outlet at mag-trigger ang ating ATS. Kaya, kailangan ko ng extension battery nito, yung EB600, para aabot sobra sa 800 watt-hours ang capacity nito para magamit natin ang power station the whole day. And also, kailangan ko ng pangalawang solar panel para maabot ko yung maximum 220 watt na solar power generation para sa power station. Kaya ito na, bumili ako ng second panel. Abangan nyo ito sa next video. Para sa katanungan, paki-comment below. Salamat bye o Happy New Year na tong tanan.